napag-usapan natin ang patungkol sa dahilan kung bakit hindi lumalaban itong si Feldway at ang pagtalo ni Jahil sa grupo nitong sila Yuki Kagorazaka. Then tinanong ni Jahil itong si Feldway kung seryoso daw ba talaga ito na gusto nitong patayin itong mga traitor sa kanila. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So nakuha na nga ni Jahil ang final confirmation, kaya tumawa siya ng malakas in a very evil manner. Sabi ni Jahil ay nakakapanghinayang daw itong si Kazareyam, anak niya daw ito, at isa daw ito sa mga the best na test subject. Pero wag daw itong mag-alala dahil mayroon na daw agad siya na ipapalit sa kanya. After i-declare ito ni Jahil ay nag-release siya ng napakalakas na power. Ito ay condensed fighting spirit. Sa sobrang taas nitong energy nito ay nai-distort na nito pati ang space-time, maging ang atmosphere sa kanilang paligid ay nag-crack at nasunog. Hindi ito dahil sa magic or skill, ito ay pure destructive power. At sa sobrang lakas nito ay hindi lang ang patayin si Yuki ang kaya nitong gawin, kundi kaya rin itong mag-deal ng damage maging kay Jahil mismo. Sinubukan ni Yuki na i-activate ang kanyang Greedy King Mammon, pero mukhang out of energy na rin siya kaya hindi ito gumana. Then sinubukan naman ni Kagali na mag-activate ng isang barrier gamit ang unique skill niya na The Skimmer, pero hindi naman sapat itong barrier na ito. Maging si Sylvia ay nakaramdam ng sense of crisis dahil nga sa ginawa nitong si Jahil, kasi hindi nila alam kung paano nila ito sasanggain. Ang taas nga kasi ng amount of mana nitong kanilang kalaban, kaya sobrang dense rin ng kanyang mga atake. Ito ay several times na mas dense compared sa energy ni Sylvia. Kahit daw sumali pa si Sylvia sa pagsangga sa atake na ito ay hindi pa rin nila ito kaya. Talagang wala sa mga ito ang kayang pumigil sa kanya. So hindi kaya ni Kagali, hindi rin kaya ni Yuki, at hindi rin kaya ni Tyr. Kaya nag-iisa na lang sa mga natitira ay itong si Laplas. Napatingin dito itong si Sylvia at nagulat siya kasi ngayon ay nakatanggal ang kanyang maskara. Nung nakita ito ni Sylvia ay hindi siya makapaniwala kasi nakita niya ang mukha nitong kanyang asawa. Bumalik ang mga memories na kasama niya nga ito at tinawag niya itong si Laplas na Saryon. Sinabihan niya ito na magsimula na raw itong tumakbo, pero unfortunately ay masyado nang late itong sinabi ni Sylvia dahil naibato na ni Jahil itong malakas niyang atake. Tapos sabi ni Jahil paalam daw, wawasakin daw nitong atake na ito ang mga souls nilang lahat at buburahin daw sila nito sa mundo. Tama ang sinabi nitong si Jahil dahil itong kanyang atake ay nag-cause talaga ng napakalaking destruction. Ang castle ni Leon ay nawasak into pieces, tapos after ng explosion ay napaligiran naman ito ng red flames. At dito na natapos ang chapter 4 ng volume 18. May kasunod pa itong isang video bago matapos itong current volume. Actually, isusunod ko na agad sana. Pero naisipan ko kasi na mas mabuting buuhin ko ng isang video yung epilogue kesa yun ang putulin ko at dun ako matapos ng 3 minutes. So ang kasunod na video natin, ang pinakalas na episode nitong volume 18. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.